Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng Para sa Bayan. May kakaibang plano. To me, nakakatakot na plano ni Ombudsman Remulla sa kanyang laban kontra korupsyon. So, game changer. Ombudsman Remulla plano gumamit ng artificial intelligence kontra korupsyon. Nagbabalak si Ombudsman Boying Remulla na gumamit ng makabagong teknolohiya, partikular ang artificial intelligence upang pabilisin at gawing mas epektibo ang investigasyon laban sa korupsyon. Ang hakbang na ito ay inanunsyo sa gitna ng malawakang pagbusisi sa mga irregularidad sa mga flood control projects. Ayon kay Remulla, pinag-aaralan na ng kanyang tanggapan ang paggamit ng AI upang mas mabilis na masuri ang libo-libong impormasyon at transaksyon na dumarating sa Office of the Ombudsman. Ito ang kanyang payag. Dahil sa dami ng impormasyon at transaksyon, maaaring gumamit na kami ng artificial intelligence. Kung dati po umaabot ng 6 na buwan at 1 taon ang preliminary investigation, ngayon po, iginiit ko pong gawin na namin within 60 days paglalahad ni Remulla. Wow! Kung maisasakatuparan, ito ang magiging kauna-unahang paggamit ng AI sa anti-corruption investigation sa bansa. Isang hakbang na inaasahang magpapabilis at magpapabago ng takbo ng hustisya sa bansa. Okay, so in a way, parang maganda kasi nga nag-iisip siya eh. Ang tanong, kumusta ang perception ng taong bayan? Court of public opinion. So masang-ayon ba ang mas nakakarami? So tingnan natin sa people who reacted. Kasi dito mo makikita ang pulso ng sambayanan. People who reacted. Tingnan natin ha. At saka yung mga comments. 7,700 people who reacted. Ito ang tumawa, hindi naniniwala. 7,300. 164 ang galit. 133 lang ang nag-like. So, sorry po, Ombudsman Remulla, halos 99%. Hindi maniwala sa iyo. Yung AI mo, 1% lang ang natutuwa ang nag-like. Post ng Maisog Sambayanan, isinare lang niya ang statement ni Congressman Paulo Duterte in response sa pahayag ni General Browner. Nakakatakot po yung pahayag ni General Browner. Kaya nag-react, umalma si Congressman Duterte. O ito, on the remarks of General Romeo Browner Jr. about U.S. missiles in PH or the Philippines reaching China. So, mauna di ay ni Ron ang atong depensa. Pabida-bida sa Bisaya ito, Tagalog ko na lang mamaya. Pabida-bida sa Amerika, bisan klaro kaayo nga ang Pilipino ang mahimong sunugon pirmi sa kalagot sa laing nasod. In English. So, is this now our idea of defense? Showing off for America, even if it is clear that Filipinos will be the first to burn from other nations' retaliation? General, before you boast about missiles that can reach China, can you guarantee that you can stop the retaliation? Tama nga naman. Or, are you willing to gamble Filipino lives para lang mapakita nga suod ka sa imong mga boses? Or are you willing to gamble Filipino lives just to show how close you are to your boss, yung mga Amerikano? Ang tinuod nga pangutana, kinsa man gyud imong ginaserbisyuhan? Ang Pilipinas o ang CIA? The real question, who are you serving? The Philippines or the CIA, Central Intelligence Agency ng US? Kay kung para sa Pilipino ka,
Dili ka magpakahiro sa preskon unya ang ordinaryo natong mga tao ang mahimong collateral damage. English. Because if you're truly for the Filipino, you would not play hero in a press conference and make ordinary Filipinos the collateral damage. And while we are on the topic of national security, kaskulang kita baka sa tinuod nga problema sa atong nasod, corruption sa budget, mga proyekto nga way pulos, o sa mga pangurakot nga walay kahadlok. I just wanna ask, do you know the real problem facing our country now? Corruption in budget, infra projects that are useless, and plunder of the nation's coffers without fear. Don't lecture us about defending the nation if you can't even defend the people from thieves in uniform and suits. Kadtong mga general sa China nga nadakpan ng urakot, firing squad ilang ending. Chinese generals caught stealing, they end up in a firing squad. Grabe, nababasa ko itong post na ito. Ang firing squad, kaya takot mangurakot ang mga tao doon, kaya ma-firing squad man sila. Sa atin dito, special treatment pa. Gawan pa ng special na kulungan. Ang galing. Only in the Philippines, nanakawan na tayo ng bilyones o trilyones, ang gaganda pa ng mga kulungan nila. Nagmayabang pa ang DILG na ito, nakanda ng mga kulungan namin. Ano ba yan? Dinhi sa Pilipinas, promotion o press briefing pa ang premyo. Here in the Philippines, they got promotions and press briefings as reward. Pagklaro sa imong priorities, General. The Filipino people do not need someone who is trigger yung gatilyo, who is trigger happy for another country. They need a leader who will fight for them and protect their future, not offer them as targets. Ayaw mi himuag bugo. Ito naman yung bugo sa Cebu City, yung may kinasuhang vlogger. Don't treat us as fools, bugo. We want peace, security, and sovereignty, not missiles with someone else's fingerprints. Ako, naalarma ako nung nabasa ko yun. Delikado naman ito. Bakit mo pa sasabihin kayang abutin ng China? Oh, kung kayo yung Chinese ambassador, Chinese general ba o Chinese official, anong reaction mo ng gano'n? Eh kung ako yung Chinese general o ano, eh ang amin, kaya rin abutin ng Pilipinas. O anong gusto nyo? Paliparan tayo ng missiles. Ganon. Eh dalawang superpower yan eh. Oh, kung nagpaliparan sila ng missiles, sinong kawawa? Amerikano, safety sila doon. Pilipino ang kawawa, just like Ukraine. Oh. Ngayon, pinagmamayabang ni President Trump na pag siyang manalo, may stop na ang gyera sa Ukraine. Wala rin. Diyan pa rin. Tuloy pa rin ang gyera. Kaya wala na akong believe kay Trump. Maasa ako noon na mas gumanda ang kuwan natin sa Pilipinas kung siyang magpresidente. Wala rin. Ano rin siya? Bully. Tingnan mo yung tariff natin. Kawawa tayo. 20% tariff natin. Sila, 0. Tapos, dami nilang bases dito. 19 EDCA sites. Libre. Walang renta. Wow. Galing ng administrasyong ito. I'm not anti-US, ha? Marami akong kamag-anak, kaibigan sa US, mga Pilipino, they're living good lives there. Kaya lang, itong foreign policy lang natin. Dapat kaibigan rin natin lahat. Yun ang nakalagay sa konstitusyon eh. Friends to all, enemy to no one. Eh bakit mo galitin yung China? Wala naman tayong, long before na naging kaibigan na natin ng US, kaibigan na natin ng China. Sila ang ating neighbor, nakikipag-trade na tayo. So dapat, anyway, magtiis na lang tayo. Pag 2028, BP Sara ang presidente, mag-iiba yan.